Yes, hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Habang tayo nakatayo, tayo po'y bumasa ng mga salita ng ating Panginoon dito sa aklat ng Mateo, Kapitulo 13. At aking babasahin sa English and then pakibasa sa Tagalog. Mark chapter 13. Mark chapter 13, verse 32 to 37. Amen. Ganito po ang ating mababasa sa English. But of the day and that hour knoweth no man, no, not the angels which are in heaven, neither the Son, but the Father. Take ye heed, watch and pray, for ye know not when the time is. For the Son of Man is a man taking a far journey, who left his house and gave authority to his servants, and to every man his work, and commanded the porter to watch. Watch ye therefore, for ye know not when the master of the house cometh, at even, or at midnight, or at the cock crowing, or in the morning, lest coming suddenly he find you sleeping. And what I say unto you, I pray, I say unto all, watch. Palahin ng Diyos sa kanyang mga salita. Tayo po'y manalangin. Bless thy word, O God. Bless thy people. Bless thy little servant, O God. I commit everything to you from the beginning of the service till the end. Move freely among us, Father. Speak freely. Speak to thy people, Lord. Let them see you and let them hear you, that you are Jesus Christ, the same yesterday, today, and forever. Amen. In the mighty name of Jesus we pray. Amen. Pakibasa sa Bisaya para maano natin lahat. Amen. Apan mahitungod sa maong adlaw utak na walay nasayod niini. Bisan pa ang mga manlunda sa langit. Bisan pa ang anak gawas sa amahang lamang. Pagbanday, pagtukaw ka mo, kay wala ka mo nasayod sa panahon ng mga hitabo kini. Sama kini sa usa ka tawo nga mubiya sa iyang balay o bupanaw, tapos makahatag o kagahom ngadto sa iyang ulipon. Sa matag usa diha iyang kaugalingon bulaton ug tapos magahatag sa magbalantay sa puntahan sa sugo sa pagtukaw. Busa, pagtukaw ka mo, kay wala ka mo masayod kanus ka, wabot ang agalon sa palimalay. Sa gabi ba, o sa tunga bang gabi, o sa tugao ba sa manok, o sa kabuntagon ba. Kay tingali unyag mukalit, lamang siya pagabot, o makaplagan niya kamo nga makatulog. O ang akong ginaingon galinyo, ginaingon ko sa tanan, pagtukaw kamo. Thank you, Jesus. Amen. You may be seated. Good morning po. Amen. God bless po sa ating lahat. Amen?
isang kagalakan na makatawid sa Siargao Island at mabisita po kayo. At bago kami umuwi ng Luzon, ay nakadalaw kami at nakita ang Iglesia ng Panginoon at ang ating minamahal na Pastor Pablo. Amen? At ganoon din si Pastor Juniper. Praise the Lord. Kanyang pamilya at ang lahat ng mga kapatid dito. Tunay na napakabuti po ng ating Panginoon. Amen po? Mabuti po ba ang Panginoon? Amen. Praise the Lord. Salamat sa pag-aasikaso sa amin. Amen. Pagpapakain ng mga masasarap na pagkain. Amen. Pagpalain kayo ng Panginoon, siksik, liglig, umaapaw, ibalik sa inyo ng Diyos. Amen. Pagpalain kayo ng Panginoon, di lamang sa material, financial, kundi pati sa spiritual at sa physical din naman. Praise God. So sa Lunes, kami po ay babalik na ng Surigao. And then from Surigao, tatawid na po kami ng Leyte, Samar Leyte. And then a-attend kami ng anniversary ni Pastor Luke Gabad sa Calbayog. And then from Calbayog po, kami ay babalik na ng UEP, University of the Eastern Philippines, and then tatawid na kami ng Bicol at pauwi na po sa Luzon, sa aming pinanggalingan. At napakabuti ng ating Panginoon dahil lahat po ng lakad namin talagang nakita namin ang kanyang kamay, ang kanyang presensya, at ang aming mga pagtuturo ng salita niya ay may mga pastor sa denomination na sumama na sa bride ngayon dahil nakita nila ang katotohanan ay nasa bride of the Lord Jesus Christ. Amen? Ang kapurihan po sa ating Diyos. At nakita ko yung karatula nyo dyan na natuwa ko. Ang ganda ng karatula nyo, bride of the Lord Jesus Christ. Amen? Praise God. So napakabuti ng ating Panginoon. Talagang ang tawag sa atin ng Panginoon ay bride. The Lamb's wife. Hindi po tayo Catholic, Protestant, Methodist, UCCP. Hindi po tayo dyan. Kasi ang asawa natin ay ang Panginoong Hesus Kristo. Dapat yung pangalan ng asawa natin, yun ang dala natin. Tama? Sinong may asawa rito? Taas ang kamay, may asawa. Ayan. So, di ba, ang dala niyong pangalan at apelido, yung apelido ng asawa niyo. Di ba? So, ganun din sa spiritual. Kung si Kristo ang asawa mo, dapat pangalan ni Kristo ang dala-dala mo. Amen? Hindi kagaya ng ibang mga church. Sabi nila, ang asawa nila si Kristo, pero ang pangalan ng simbahan nila, Katoliko, Protestant, Baptist, Methodist, wala namang pangalan ng Panginoon doon. Di ba? So, dapat dala-dala mo ang pangalan ng iyong asawa. Amen? At ang bride, ang church, ang pangalan ng ating asawa, spiritual husband, the groom, is our Lord Jesus Christ. Tayo ang kanyang nobya. Amen? Tayo ang kanyang bride. We are the Lamb's wife. To God be praised. To God be the glory. Amen? So, ngayong umaga, ako po ay may message na ibinigay ang Panginoon para sa umagang ito, sa joint fellowship. Amen? At ang pamagat po ng message na ito ay the pattern. Amen? The pattern for the rapture. Alam niyo, lahat ng bagay ay may pattern. Tama? Ano ba sa Bisaya yung pattern? Sa Tagalog kasi, padron eh. Yung pattern, yung parang hulmaan sa Tagalog. Ano ba sa Bisaya yung hulmaan? Yung doon mo ginagawa yung isang bagay para hindi magkamali. Ha? Hulmaan din.
Oo, di ba? Lahat ng bagay may hulmaan. Amen? May pattern, lahat. Maging tayong mga tao. Tayo. We are created in the image of God. Amen? Kaya tayo ay may espiritu. Dahil ang Diyos ay espiritu. John 4:24. Tama po? At kaya tayo may mukha, may mata, may kamay at may paa, bagamat ang Diyos ay espiritu, because we are not only created in the image of God, we were created in the likeness of God. What is the likeness of God? The likeness of God is His theophany body. Amen? The visible form of God. The theophany, the logos, yun ang katawan ng Diyos. Kaya meron din tayong katawan. Because we were created in Genesis 1:26 in the image of God, Spirit, and in the likeness, the body-shaped form of God called the logos, the theophany. Amen? Ano ang ba natin, mga kapatid? Praise the Lord. Hallelujah. Amen. So lahat ng bagay may pattern, pati damit natin. May pattern yan. Amen? Ano sa Bisaya? Yung sastre. Yung tailor. Mananahe. O, diba? Yung mananahe, o magpapatahi ka ng damit, susukatan ka niya. Tama? Yung taas mo, yung lapad mo. Amen? Di ba? Lahat. Yung ano ng braso mo, bewang mo. Tama? Tapos, pag nasukatan ka na niya, pupunta na siya doon sa lamesa niya na meron siyang tela. Tama? At yung sukat mo, isusukat niya sa tela. Tama? And then, pagkatas niyang maiguhit yung shape ng katawan mo, braso mo, bewang mo, dibdib, at taas mo, guguhitan niya ng chok yun na may kulay, orange minsan. And then, pag naguhitan na ng mananahe, ng sastre, anong kasunod? Gugupitin niya na. Tama? Gugupitin niya na yung damit mo. At pag nagupit niya na yung damit mo, anong kasunod? Tatahiin niya na yung damit mo. At pag natapos na yung damit mo, isusukat mo, saktong-sakto. Bakit? Kasi may pattern na ginamit. Tama? Praise the Lord. Amen. Hallelujah. At ang Diyos na ating pinaglilingkuran, mga minamahal na kapatid, ay meron din siyang pattern para makasama tayo sa rapture. Sino sa atin ang gustong sumama sa rapture? Sino sa atin ang gustong maiwan sa rapture? Wala. Sapagat yun ang pinakamasama, pinakapangit na mangyayari sa believer pag siya ay naiwan sa pagdating ng Panginoon. Sayang lahat nung inupo mo dyan for 20 years. Sayang yung mga hinulog mo dito sa box. Sayang yung mga taas ng kamay mo at luha na pumatak sa mata mo, sa pisngi mo, mula nung naging believer ka, tapos naiwan ka sa rapture. Sayang lahat. Amen? Pero, gusto ba ng Diyos na maiwan ka? Hindi. Amen? Sabi ng prophet, gusto ba ng Diyos na mapunta sa impyerno ang tao? Hindi. Sinong gustong pumunta sa impyerno? Ang tao. Amen? Ang Panginoong Diyos, sabi ni Prophet Branham, ginawa lahat para mailayo tayo sa impyerno. Pero tayo, yung mapilit, tayo yung gustong pumunta sa impyerno. Dahil hindi tayo nakikinig sa salita ng Panginoon. Amen? The Bible says, di ba? That God is not willing that any should perish, but that all men should come to repentance. Yun ang nais ng Panginoon, na ang bawat tao ay
si pagsisi. Anong pagsisisi? Be sorry for your sins. Be lonely for what you have done against the Word of God. And turn around. Huwag mo nang balikan. Yun ang ibig sabihin ng pagsisisi. Amen? So nais ng Diyos na makasama tayo sa rapture at magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Now, ang sabi rito sa ating binasa, watch, for ye know not when the Son of Man cometh. Magbantay kayo. Sapagkat hindi nyo alam kung kailan darating ang inyong Panginoon. Amen? Magbantay kayo sapagkat hindi nyo alam kung kailan paparito ang anak ng tao. May 4 na pagbabantay na binanggit dito sa Mark 13:32. Ano ang unang pagbabantay? Magbantay kayo sapagkat baka siya'y dumating sa gabi, even. At baka siya'y dumating sa midnight, hating gabi. At baka siya'y dumating sa cock-crowing, pagtilaok ng manok. Or baka siya'y darating sa ika-4 na pagbabantay, which is in the morning. So in the Bible, my brothers and my sisters, there are 4 watches in the night. May 4 na pagbabantay na ginagawa ang Israel sa buong magdamag. Ang unang pagbabantay ay ang evening watch. At ano ang evening watch? Ang evening watch ay nagsisimula from 6 p.m. to 9 p.m. So yan, nagbabantay dyan ang mga watchers sa gabi. Kung may kalabang parating o merong mga kaaway ang Israel, kaya may nagbabantay. Kaya ang tawag sa mga nagbabantay ay watchman of the night. Watchman of the night. Amen? Ganon din sa church. Ang watchman of the night ay ang pastor. Amen? Lagi yan nagbabantay. Sa church, baka may nangyayaring pangit, masama, hindi maganda, may nanlalamig, may nagbabackslide, may nanglulupaypay, may nakikipag-boyfriend sa unbeliever. Ang watchman of the night ay ang pastor. Amen. Amen? At hindi siya konsentidor. Amen? Kinakausap niya ang mga membro, ang mga tupa na lumilihis ng daan ng Panginoon. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Then, ang ikalawang pagbabantay ay 9 p.m. to midnight, to 12. Kaya ang sabi ng Panginoon, magbantay kayo, baka darating ang inyong Panginoon sa hating gabi. Midnight. Ano ba sabi sayang midnight? Ha? Tunga. Ayun. Yeah. Yes, Lord. Kalahati, no? And then, ang sabi ng Panginoon, magbantay kayo dahil baka dadating siya sa cock-crowing. Ano yung cock-crowing? Pagtilaok ng manok. Kailan ba tumitilaok ang manok? 3:00 ng umaga hanggang 3 a.m. Mga kapatid, hanggang ano yan? Okay. 12 pala to 3. Sorry. 12 midnight hanggang 3 a.m. ang manok ay tumitilaok. Amen? Praise the Lord. So magbantay kayo, baka din daw dadating sa oras na yan ang inyong Panginoon. And then, sabi niya, 4th watch, ika-4 na pagbabantay, from 3 a.m. to 6 a.m. Amen? 3:00 ng madaling araw hanggang 6:00 ng umaga. So magbantay kayo, sabi ng Panginoon, dahil baka dadating siya sa 4 na pagbabantay na yan. Hindi nyo alam ang oras at araw ng kanyang pagdating. So watch, sabi niya, dahil pag kayo ay naabutang natutulog,
delikado kayo. Sa spiritual, natutulog. Believer na nanlalamig. Believer na wala nang init ang kanyang puso sa paglilingkod sa Panginoon. Wala nang init mag-pray. Wala nang init magbasa ng Bible. Wala nang init magpuri sa Diyos. Tulog ka na! Pag dumating ang Panginoon na nasa ganyan kang kalalagayan, sure ball yun, maiwan ka. Dahil natutulog ka. Pero kung dumating ang Panginoon, nagising ka, masigasig ka sa gawain ng Diyos, masigasig ka nakikinig sa salita ng Diyos, masigasig ka nagbabasa ng salita ng Diyos, masigasig ka nagdadasal, nagte-testify, amen? Nag-i-invite ka ng mga kaluluwang maliligtas, nagbuburi ka sa Panginoon, hindi busy sa cellphone at panunood ng kung ano-anong mga movie. Then, gising na gising ka. At sa pagdating ng Panginoon, sure ball yun, makakasama ka. Amen. Anong gusto nyo pag dumating ang Panginoon? Natutulog kayo o gising? Gising kayo dapat. Amen? Meron bang tulog dito? Sa pananampalataya? Walang aamin, pero kayo nakakaalam niyan kung tulog kayo o gising kayo. Amen? Sabihin mo kay Lord, Lord, parang natutulog na yata ko. Gisingin mo ko, Panginoon. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Kaya sabi ng Biblia, gumising ka na natutulog! At liliwanagan ka ni Kristo! See? Pag napapansin mo, nanlalamig ka na, natutulog ka na, wala ka ng gana, tumawag ka sa ating Panginoon. Amen? At ikaw ay kanyang bubuhayin sa mga patay. Amen? Ikaw ay gigisingin niya sa iyong mahimbing na pagkatulog. Sapagkat ang sabi ng ating Panginoon, dapat tayo ay magbantay. Paano ba magbantay? Marami kasi ngayon, nagbabantay. Iba naman ang binabantayan. Binabantayan yung kanyang kapitbahay, yung kanyang kapatid na magkamali. Amen? Binabantayan ang kanyang kapatiran na makita niya ng merong kahinaan. At yun na yung kanyang ikikwento at pagsasabi sa iba. Huwag yun. Hindi yun ang sinabi ng Panginoon na dapat nating bantayan. Ang bantayan natin ang ating mga sarili. Ang ating mga pananampalataya kung gising pa ba tayo o tulog na. Dahil kapag dumating ang Panginoon, mamayang gabi. Amen? O sa midnight, or sa cock crowing, or sa fourth watch, at ang iyong pananampalataya ay malamig, sure ball yun, hindi ka makakasama. Amen? Maiwan ka na sa biyahe ng barko, maiwan ka na sa biyahe ng eroplano, maiwan ka na sa biyahe papunta sa picnic. Huwag ka lang maiwan sa biyahe sa pagbarito ng ating Panginoon sa rapture of the church. Huwag mong hayaang maiwan ka dyan, kapatid. Amen? Sabi ng Bible, watch. Paano ba tayo mag-watch, magbantay? Kaya natin ang Biblia sumagot dyan. Luke 21, amen? Ibasa sa Bisaya, 34 to 36. Paano ba tayo magbabantay para hindi tayo maiwan sa rapture? Apan kinahanglan magbantay kamo sa inyong kaugalingon. Base sa inyong mga kasing-kasing maniluwan ang pagpatuyang o ang pagkahubog o ang pagkabalaka tungod niining kinabuhiya. O kunya katong adlaw maabot kaninyo mawala na huma ingon sa likha. Kay kini maabot man gayud kunya sa tanang managpuyo ibabaw sa tibuok na yuta. Apan pagtukaw kamo sa tanang panahon na manag-ampo na unta makabaton kamo kalikon aron sa pag-ikyas iniikan niini tanang mga butana nga mga hitabo o pagbarog sa tubangan sa anak sa tao.
Paano tayo magbabantay sa pagdating ng Panginoon? Ang sabi ng salita ng Diyos, mag-ingat tayo na baka tayo ay masobrahan sa katakawan. Sa Tagalog, pakibasa nga kung katakawan yun. Verse 34. Yes. Datagwat, magiging at kayo. Mga ingat kayo. Mag-ingat. Kayo sa inyo sarili, baka makalugmok ang inyong mga puso sa katakawan at sa kalasingan at sa mga pagsusumaki ukol sa buhay na ito at dumating na bigla sa inyo ang araw na iyon na gaya ng silot. Ano ba ang ibig sabihin ng katakawan? Baka ang iniisip ninyo yung matakaw kumain, walang hinto. Isa rin yun. Diba? Pero ang sabi ng Biblia, may mga bagay na hindi nabubusog sa tao. Ano ang mga hindi nabubusog sa atin? Mata, puso. Kaya kapag ang puso mo ay matakaw, ibig sabihin, wala kang kakontentuhan sa buhay. Amen? Gusto mo lagi kang yumaman, magkapera, magtrabaho. Wala ka ng panahon mag-pray, wala ka ng panahon magbasa ng Bible, wala ka ng panahon mag-attend sa church, wala ka ng panahon magpurit, magpasalamat sa Panginoon. Ang ibig sabihin ng puso mo ay matakaw. Hindi yung kain ka ng kain lang sinasabi dyan. Ibig sabihin, ang puso mo walang kakontentuhan, walang kabusugan. Amen? At ang sabi rito, hinahangad mo lagi ang mga cares of life, mga pangangailangan sa buhay. Takot ka na mawala ng pera, walang pagkain, walang damit, walang ipon, walang sasakyan, walang bahay. At dahil dito, napapabayaan mo na ang Panginoon. Ito yung sinasabi ng Panginoon, mag-iingat ang believer, baka mahulog ang kanyang puso sa katakawan. At darating ang Panginoon na ikaw ay nasa ganyang kalagayan. Sa paglalasing, ang sabi rito. Amen? Ikaw ay mga nalalasing sa alak, nalalasing sa galit, nalalasing sa inggit, nalalasing sa selos, nalalasing sa mga bagay ng sanlibutan. So sabi ng Panginoon, mag-ingat ka, bantayan mo yung sarili mo. Baka malasing ka sa mga bagay na ito at dumating ang Panginoon, maabutan ka sa ganitong kalalagayan. Sureball yun, maiwan ka. Malasing ka sa pag-aaral, malasing ka sa mga pangarap sa buhay. Hanggang si Lord, number 2 na lang sa'yo. Amen? Pero ang sinasabi rito na mag-ingat kayo. Baka dumating ang Panginoon na lasing kayo, ang inyong mga puso, at lasing kayo sa mga buhay at pag-aalala sa mga material na bagay. Ingat kayo, sabi ng Panginoon, sapagkat darating ang sumpa sa mga tao, bigla-bigla na hindi nila namamalayan. Paano tayo magbantay? Watch and pray always. Kung hindi ka lagi nagdadasal, hindi ka nagbabantay. At pag dumating ang Panginoon, nakulang ka sa prayer, sureball yun, maiwan ka sa rapture. Dahil ang sabi ng Bible, watch and pray always. Ang sabi ng salita ng Diyos, pray without ceasing. Pati sa pagkain, nakalimutan mo na mag-pray. Pati sa pagtulog, nakalimutan mo na mag-pray. Pati sa paggising, nakalimutan mo na mag-pray. Mas marami ka ng oras sa cellphone, sa TV. Mas marami ka ng oras sa trabaho, sa hanap buhay. Sa Panginoon, wala na. Watch and pray, sabi ng Bible. Dahil pag dumating ang Panginoon, nasa ganito tayong kalalagayan, sureball yun, may iwan ka sa rapture. Naghihintay ka ng rapture,
pero hindi ka makakasama sa rapture. Yun ang malaking disappointment. Umaasa ka sa rapture, pero hindi ka makakasama sa rapture. Ang sakit sa damdamin yon. Kasi bakit? Nakalimutan mo itong mga bilin ng Panginoon para makasama sa rapture. May habilin. Kung makasama sa rapture, sabi niya, magbantay ka. Lagi kang magdasal. Mag-ingat ka sa katakawan ng iyong puso, sa kalasingan ng mga bagay na minimithi mo. Mag-ingat ka sa mga bagay nito. Kung gusto mo makasama sa rapture. Amen? Everybody say, praise the Lord. Hallelujah! Praise the Lord! Sino gusto makasama sa rapture? Ang tanong, ready na ba kayo? Gising ba kayo o tulog? Amen? Sabi ng Biblia, saliksikin mo ang iyong pananampalataya. Amen? Kung ikaw ay nasa pananampalataya, o wala na. Amen? Blessed be the name of Jesus. Paano tayo magbantay? Revelation 16 verse 15. Marami kasi nagbabantay, di naman nila alam paano magbantay. Akala nila yung magbantay lang, yung nakalidilit ang mata. Hindi po. Revelation 16 verse 15, basa. Tanawa, kuhaan niya ko iyon sa kawatan. Tulahan ang nagatukaw, na magabantay sa iyang mga bisti. Aron di siya magalakaw, mabubo, o magadayag ang iyang pagka-ulaw. So, paano ka magbantay? Sa rapture. Ingatan mo daw ang iyong mga lakad. Amen. Anong ingatan ng lakad? Hindi yung dahan-dahan ka maglakad, baka matapilo ka sa bato. Ang ibig sabihin, ingatan mo yung lakad, ingatan mo ang iyong pamumuhay. Liwanag ka pa ba sa classmate mo? Liwanag ka pa ba sa katrabaho mo? Amen? Alam ba nila na ikaw ay believer? Alam ba nila na ikaw ay bride of Christ? O hindi ka nila kilala? Dahil kung anong ginagawa nila, ginagawa mo din. Kung anong pananalita nila, pananalita mo rin. Kung anong kilos nila, kilos mo din. Kung anong buhay nila, buhay mo din. So, ang sabi ng Biblia, kung gusto mong sumama sa rapture, ingatan mo ang iyong mga lakad. Amen? At ingatan mo ang iyong damit. Anong damit? Ito, hindi. Ang damit ng kabanalan. Huwag mo hayaang mamantsahan ng kalayawan, ng sanlibutan, ng bisyo, ng kasalanan, ang pagiging believer mo. Na suot mo ay damit, beste ng kabanalan. Kabanalang matingkad at matuwid ang binigay sa iyo ng Panginoon. Huwag mo hayang mantsahan yan ng mga kapitbahay mo. Mantsahan ng mga kaklasmate mo. Mantsahan ng mga katrabaho mo. Ingatan mo na walang papasok dyan na spot. Ano yung spot? Dumi na galing sa labas. Ano yung wrinkle? Ingatan mo ang damit mo na walang wrinkle. Ibig sabihin ng wrinkle, kulubot. Ibig sabihin, wala sa ayos ang buhay mo. Ingatan mo na walang blemish ang damit mo ng kabanalan. Ano yung blemish? Meron ng sira pala yung damit mo ng kabanalan. Amen? Amen. Yun ang mga bagay na dapat nating bantayan, mga kapatid. Yan ang sabi ng Panginoon, watch! Yan ang ibig sabihin ng watch, mga kapatid. Magbantay. Hallelujah. Blessed be the name of Jesus. Everybody say, praise the Lord. Amen? Amen. Gusto mong sumama sa rapture? Kailangan nakasunod ka sa pattern. Ano ba ang pattern? Para makasama sa rapture isang tao. May pattern ang lahat ng bagay. At ang Diyos ay gumawa siya ng pattern para yun ang batayan kung sino ang sasama sa rapture at kung sino ang hindi. At anong sabi ng prophet? Mga kapatid, kailan mangyayari ang rapture? The rapture 1965. Ito ang sabi ng prophet. Sabi niya, sa paragraph 127, the night was not divided in hours. The night was divided in watches. There was 3 watches.
The first watch started from 9 until 12. The second watch started from 12 to 3. And the third watch from midnight to 3. And then the fourth watch, sabi niya, ay 3 to 6 a.m. At kailan mangyayari ang rapture? Then we come back to the 7 for the rapture, which will take place. Kailan daw magaganap ang rapture? I believe between 6 and 7 o'clock and 9 in the morning. Hallelujah. Yan daw, magaganap ang sabi ng propeta, ang rapture ang pag-agaw. Between 6 a.m. to 9 a.m. in the morning. At sa ibang bansa, gabi yan. Kung magra-rapture ngayon, between 6 to 9 a.m., gabi sa ibang bansa. Kung between 6 a.m. naman sa ibang bansa, gabi naman dito sa atin mangyayari ang rapture. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. At anong senyalos na nagra-rapture na? Sabi ng prophet. Amen? Anong sign? Mararamdaman mo kung bride ka. Magkakaroon ka ng excitement. Gaya ni Elisha. Nung kukunin na ng Diyos si Elijah. Tama? Ang sabi ni Elijah, diyan ka lang, may pupuntahan ako. Ano sabi ni Elisha? Sasama ko sa iyo kung saan ka pupunta. Bakit? Nararamdaman niya na merong mangyayari na pag-agaw kay Elijah. At pagdating doon sa isang lugar, sabi na naman ni Elijah, diyan ka lang, may pupuntahan ako. Kasama ko sa iyo kung saan ka pupunta, Panginoon. And then yung last, sabi niya, sa may Jordan River, diyan ka lang, may pupuntahan ako. Sabi ni Elisha, hindi, Panginoon, kung saan ka pupunta, sasama ko sa iyo. Bakit? Hindi na maiwanan ni Elisha si Elijah sapagkat nararamdaman ni Elisha na aagawin na ng Panginoon si Elijah. At gusto niya itong makita. Gusto niya itong masaksihan. Amen? At kung maaari, makasama siya. Tapos sabi ng mga prophets, sa mga sons of prophets kay Elijah, kay Elisha, hindi mo ba alam na kukunin na ng Panginoon ang iyong Panginoon? Sabi ni Elisha, alam ko. Alam ko. Hallelujah. Amen? So sabi ni Brother Branham, Elijah is the type of Christ and Elisha is a type of the bride. Kaya bago mag-rapture, mararamdaman ng tunay na bride na makakasama sa rapture ang pagdating ng Panginoon. At isa sa mga makikita nating palatandaan ay mga bagong mukha na galing sa libingan. Sapagkat ang sabi ng Biblia, unang babangon ang mga patay kay Kristo at magpapakita sa kanilang pamilya at kapwa-believer. So kapag nagsimula na tayo makakita ng mga bagong mukha, bata 18 to 25 years old, na parang pamilyar sa atin ang mukha, yun ang palatandaan, mga kapatid, sapagkat yun yung mga patay na believer na bumangon na at ibinangon na ng Diyos sa mga libingan at dumalaw na sa bahay ng kanilang pamilya at kapwa mananampalataya. Then tayo naman ngayon na nabubuhay ang kasunod, nababaguhin ng Panginoon sa isang kisat mata. Amen? From mortality to immortality, ang katawan natin ito na namamatay ay babaguhin ng Panginoon. Amen. Hallelujah, Jesus. Praise God. Everybody say praise the Lord. Nandiyan pa ba kayo? Amen. Glory to Jesus. Itong mga mensaheng ito ay pure message of the hour from the Holy Bible and from God's prophet. Mga kapatid. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. At ano ang pattern para makasama ka sa rapture? Ganito ang sinasabi ng banal na aklat, mga kapatid. Amen?
Basahin natin ang salita ng Diyos. 1 Peter chapter 1, verse 1 and 2. And then sunod natin ang Ephesians 1, 4 and 5 para makita natin ang pattern ng mga sasama sa rapture. Si Pedro, na apostol ni Jesus Cristo, sa mga hinirang sa nangingibang bayan na nasa pananala sa Punto, Galacia, Cappadocia, Asia, Bithynia, nagpipili, sumala sa nibaluan ng daan sa Diyos, samahan o ginabalaan sa Espiritu aron nahimog masinugtanon ng Jesus Cristo o masinabligan sa iyang dugo. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Anong sabi ng 1 Peter 1? 1 and 2? Mga estrangherong nakakalat sa iba't ibang lugar. Puntos, Galacia, Cappadocia, Asia, at Bithynia at nakakalat dito sa Siargao. Kasama na tayo dyan. Mga strangers tayo dito sa lupa. Yung iba nandoon sa Surigao. Amen? Yung iba nasa Luzon, Visayas, Mindanao. Strangers. Scattered. At ang sabi rito mga kapatid, elect according to the foreknowledge. Tingnan nyo? May pattern. Sinong sasama sa rapture? Yung mga elect. According to the foreknowledge of God. Yan ang pattern ng Diyos para makasama ka sa rapture. Kailangan nakita ka na niya before the foundation of the world. Na maglilingkod ka sa Kanya ng tapat. Ang sabi rito, magiging masunurin ka sa salita ng Panginoon at mamumuhay ka ng may kabanalan. Yan ang pattern. Hallelujah! Na mga taong sasama sa rapture. Mga namumuhay ng may kabanalan at sumusunod sa salita ng Diyos. Yan ang pattern ng rapture. Elect according to the foreknowledge of God. Hallelujah! Amen! Ngayon alam niyo na kung sinong sasama sa rapture. Ang mga namumuhay ng may kabanalan. Ang mga masunurin sa salita ng Panginoon. Amen? Yan ang pattern ng mga sasama sa rapture. So, ang tanong ngayong umaga, ikaw ba'y masunurin? Ikaw ba'y namumuhay ng may kabanalan? Kung ikaw ay masunurin, kung ikaw ay namumuhay ng may kabanalan, then kasama ka sa darating na rapture. Amen? Pero kung hindi ka namumuhay ng may kabanalan at hindi ka sumusunod, then sure bull yun, maiwan ka sa rapture. Amen? Everybody say praise the Lord. Sino gusto makasama sa rapture? Amen? Kung sakali man, hindi ka namumuhay ng may kabanalan ngayon at hindi ka sumusunod, may pag-asa pa. Ang Diyos ay mapagbiyaya. God is full of mercy, compassionate God. Amen? Isang luhod lang na tapat sa Kanya at patak ng luha. Wala sa iyong mga mata na may pagsisisi. Amen? Tutulungan ka ng Panginoon. Amen? Pero kailangan sumunod ka sa pattern. Kasi kahit anong paglilingkod mo sa Diyos, kahit anong simba mo ting Miyerkules at Linggo, kung hindi ka nakaayon sa pattern, hindi ka makakasama sa rapture kahit anong gawin mo. Amen? Hindi nakakapagpa-rapture ang pagsisimba. Hindi nakapagpapa-rapture. Amen? Ang pag-attend ng prayer meeting, maganda yan. Ang nakakapagpa-rapture, yung nakaayon ka sa pattern. Ano yung pattern? Elect according to the foreknowledge of God. Namumuhay ng may kabanalan at sumusunod sa salita ng Panginoon. Maliwanag po ba yun, mga minamahal na kapatid? Basa, first, Ephesians 1:4-5. Diha kaniya, sa wala pa matupod ang kalimutan, siya nagpili kanato aron kita mabalaan, o pili masalawayon, diha sa tubangan sa Diyos. Pinaagi sa gugma, kita iyang gipili, na daan aron tahimog iyang mga anak, na sinambo, pinaagi kang Jesus Kristo, sumala sa tuyo sa iyang kabubuton. Everybody say, praise the Lord. According as He hath chosen us.
Yun ang pattern. Pinili ka niya. Kailan? Before the foundation of the world. Para tayo maging ano? Bakit tayo pinili? That we should be holy and without blame. Amen. Tayo'y mga maging banal at walang kapintasan. Amen? Walang may tuturo sa ating mga tao, naglasing yan, nagpunta doon sa diskuhan, andun, nasayaw-sayaw doon sa gitna pag may piyesta. Walang holy and without blame. Amen? Nakita ko yan, nakapantalo, nakashort, nakatupis, post sa Facebook, nakatupis. Nandun sa TikTok, sumasayaw. Sexy. See? Holy and without blame, sabi ron. If you wanna go in the rapture. Amen? Ayaw mo sumama sa rapture, tuloy mo yung ginagawa mo. Tuloy mo yung pamumuhay mo sa kasalanan. Tuloy mo yung barkada mo. Tuloy mo lahat ng kasiyahan na gustong-gusto mong gawin kung ayaw mo kasama sa rapture. Amen? Ayaw mo makasama eh. Gusto mo maglaro sa pananampalataya eh. Amen? Hindi ka nagsisinsero dahil akala mo, hindi nakikita ni pastor. Hindi nakikita ng mga kabatiran. Pero hindi mo alam, nakikita ng Diyos lahat ng galaw mo. At ng buhay natin nakikita niya. Amen? Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Amen? Hallelujah. Bakit may mensahe ngayong umagang ganito? Kasi gusto ng Diyos ihanda tayo sa rapture. Ayaw ng Diyos na pag dumating siya, maiwan ka. Masayang lahat ng pagsusuot mo ng damit na mainhin. Masayang lahat ng tithes and offering mo. Masayang lahat pagpapahaba ng buhok mo. Masayang lahat. Dahil labutang kang natutulog at hindi ka nagbabantay. Amen? So sabi ng Biblia, watch and pray for you know not your Lord cometh. Amen? Wala kang pwedeng sisihin. Hindi mo pwedeng sisihin ng nanay, tatay mo pag naiwan ka sa rapture. Hindi mo pwedeng sisihin si pastor o ang elder o ang church o ang kabatiran. Ikaw lang lahat ang may kasalanan pag dumating ang rapture at naiwan ka. Dahil hindi mo pinakinggan ang salita ng Panginoon. Amen? Naging relax ka lang, pasimba-simba, pero hindi mo sineryoso. Ayun pananampalataya. Amen? Pero ang Diyos ayaw niya na maiwan ka sa pagdating niya. Gusto niya na namumuhay ka ayon sa pattern. Amen? Pakalinaw niya, no? Blessed be the name of Jesus. Anong sabi ng Prophet Branham? Anong nauna sa Diyos bago ka pinili? Ang nauna sa Diyos ay ang kanyang foreknowledge. Romans 8:29-30. Foreknowledge means advance. Advance. Wisdom and knowledge of God even before the creation of man. Hindi ka pa nilala lang. Hindi pa lumilika ang Diyos ng langit at ng lupa. Kita na ng Diyos. Kita ka na niya at ako. Advance na foreknowledge. Parang architect at engineer. Hindi pa ginagawa yung bahay. Alam na ng architect at engineer kung ilan ang poste. Amen? Ilan ang bubong, ilang semento mauubos, ilan ang haligi, ilan ang bintana, ilan ang kwarto, ilan ang kusina, ilan ang bathroom. Hindi pa nagagawang bahay. Alam na ng engineer at architect ang bahay. Amen. And God is a great architect, brothers and sisters. Amen? Ang Diyos natin ang dakilang arkitekto. Even before He created the heaven and the earth. Even before, sabi sa Psalms, bago ka pa ipinanganak at pinaglihi ng nanay mo sa kanyang tiyan, God already saw us. Amen. Nakita niya na advance. Pati pag-aasawa mo, pati magiging anak mo, pati magiging apo mo, lahat ng yan ay naka-advance sa foreknowledge ng Diyos and nothing is hid. Amen. Kaya nga, iniready niya na yung Book of Life. Sinulat niya na doon, ang pangalan mo, hindi ka pa ipinapanganak. Amen. Lord. Ganyan ka-advance ang foreknowledge ng Diyos. At dahil sa foreknowledge ng Diyos, nagawa ka na niyang piliin.
Sa dami ng tao dito sa Siargao, ikaw ang kanyang pinili. Amen. Amen? Eh, sabi rito, amen? Pakibasa, Romans 8:29 to 30. Kay sila nga ila niyang daan, ikabukan usab niyang daan, nga mahisama sila sa dagway sa iyang anak. Aron dili siya mahirog maul panganay sa daghang mga pagsuon. Ug sila nga ginabukan niyang daan, iya usab sila gitawag. Ug siya iyang gitawag, iya sila usab nga gimatarong. Ug sila nga iyang gimatarong, iya usab sila gidala ngadto sa bayan. How powerful is the wisdom of God? How powerful is the thought of God? God's thought is eternal, sabi ng prophet. The eternal thoughts of God, wala pa lahat ng bagay. He already saw everything. Hallelujah! He already saw me and you. Hallelujah! Ipinasulat niya ang pangalan natin sa aklat ng buhay. At anong sabi rito? Foreknowledge. And then, election. And then, predestination. And then, calling. Tingnan yung apat na stages ng foreknowledge ng Diyos. First, He saw you in His mind by His foreknowledge. And then, He elected you. I have chosen you before the foundation of the world. And then, ikatlo, I predestinated you to be my son and daughter. And then, pangapat, nung dumating ang mensahe dito sa Siargao, tinawag kanya para maging isa sa kanyang mga anak. Na-fulfilled yung apat na stages ng eternal thought ng Diyos sa'yo nung tanggapin mo ang message of the hour nung marinig mo. Blessed be the name of Jesus. So natupad na sa'yo yung apat. Tama? Kailan natupad yung apat? Nung araw na tanggapin mo ang Panginoon bilang iyong Lord and Savior. Yung foreknowledge, yung election, yung predestination, at yung calling. Nung araw na magbabautismo ka sa pangalan ng Jesucristo, sa kapagpapatawad ng iyong mga kasalanan, at upang tanggapin mo ang kaloob ng Espiritu Santo, the four stages of God's eternal thought is now fulfilled in your life. Amen? Tingnan nyo, Romans 9:11 to 13. Bago ka pa ipanganak, alam na ng Diyos ang gagawin mo kung tama o masama. Romans 9:11 to 13, pakibasa. Bisan sa wala pa mahimugso ang mga bata o wala pa sila makahimog bisan unsa. Maayo o dautan. Aron mga dayon ang katuyuan sa Dios sa pagpamili ng daan. Dili pinaagi sa mga buhat, o dili pinaagi sa iyang pagtawag. Siya si Rebecca, daan ng giingnan. Salamat. Okay na yon. See? Binigay na halimbawa ng Panginoon ni Paul, si Esau at Jacob, hindi pa pinapanganak ang dalawang magkapatid na to. Amen? Millions and millions of years hindi pa pinapanganak ang batang ito, dalawa, Esau and Jacob. Pero nung sabi ng Diyos, nung sabi niya, the elder shall serve the younger. Sino ba yung elder? Si Esau. Sino yung younger? Si Jacob. As it is written, gaya ng nasusulat, Jacob have I loved, but Esau I have hated. Minamahal ko si Jacob! Ang sabi ng Diyos, di pa pinapanganak yung dalawa. Kinabubuyan ko si Esau! Ang sabi ng Diyos. See that? Alam na ng Diyos ang magiging aksyon ng bawat tao. Amen? Kaya kaya niya nang mag-predestinate. Kaya niya nang mag-elect. Kaya niya nang isulat sa aklat ng buhay kung sino maniligtas at kung sino ang mapupunta sa impyerno. Kung sino makakasama sa rapture at kung sino ang may iwan. Yan ang Diyos na pinaglilingkuran natin, mga kapatid. Amen? Praise God. Hallelujah. Anong sabi ng prophet sa kanyang message na pinamagatang? Sa question and answer 1954, anong pattern? Sa paragraph 54, ang sabi ng prophet,
Who places the pattern? Sinong naglagay ng padron? Sinong naglagay ng hulmaan? Sabi ng prophet, God! Hallelujah. Everybody say, praise the Lord. Ang Diyos ang naglagay ng pattern. By election. I have chosen you. You have not chosen me. Amen? Amen. By God, by election, places the pattern. He said, now I have chosen you before the foundation of the world. Amen. Hallelujah. Yung pala ang pattern. Amen. Alam na ng Diyos ang makakasama sa rapture. Amen? At alam mo rin kung makakasama ka sa rapture. Bakit? Sapagkat nakikita mo ang buhay mo sa pattern. The pattern is holiness. The pattern, brothers and sisters, is obedience to the Word of God. Kaya kung nakikita mo ang buhay mo, obserban mo ang buhay mo. Kung obedient ka, kung namumuhay ka ng may kabanalan katotohanan, then you know that you are going in the rapture. Amen. Dahil nakikita mo ang sarili mo sa pattern. Walang pinag-iba yan pag nagsalamin ka. Amen? Pag nagsalamin ka, makikita mo kung ang buhok mo maiksi o mahaba. Makikita mo ang mukha mo kung marumi o malinis. Makikita mo ang damit mo kung maayos o pangit. Dahil ang salamin, nire-reflect sa'yo ang tunay na itsura mo. Amen? At ang salamin ng buhay ay ang Word of God. This is the mirror of life. The Holy Bible. At pag tumingin ka dyan sa salamin, masasalamin mong buhay mo kung namumuhay ka ng may kabanalan at katotohanan. Amen? At kung nakita mo ang buhay mo na namumuhay ka ng may kabanalan at katotohanan, then sure ball ka sasama sa rapture. Amen? Blessed be the name of Jesus. Oh God, hallelujah. Diyan pa ba kayo? Amen. Puri ng Diyos. Gusto niyo pa ba ng ganitong preaching? Amen. Parang mahina yung amen, ah. Diba? Amen. Praise the Lord. Gusto niyo ba ng ganitong pangaral, mga kapatid? Mahina pa rin, ah. Lahat na nagmamahal sa salita ng Panginoon, sumigaw tayo ng Praise the Lord! Praise the Lord! Pwede na rin, kahit mahina pa rin. Amen. Hallelujah. Amen? So nakita niyo mga kapatid, ang pattern? Malinaw po ba ang pattern? Kaya hindi ka mangangapa kung sasama ka sa rapture o hindi. You know you are going in the rapture. Because you saw the pattern. You understand the pattern. And the pattern is the thoughts of God and the Word of God in your life. Kaya sigurado ka. Hindi ka nangangapa na parang bulag ka. Sasama ba ako sa rapture o hindi? Hindi ganun ang paglilingkod sa Panginoon. Na hindi ka sure ball kung sasama ka sa rapture o hindi. Meron kang batayan, meron kang pattern na tinitingnan. Amen. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord Jesus Christ. Amen. At ano pa yung pattern? Pangalawa, mga kapatid. Hallelujah. Tingnan natin mga kapatid ang sinasabi ng Bible na pattern para malaman mo kung ikaw ba ay tunay na Kristiyano. Amen? Sino sa atin dito ang alam niya na tunay siyang Kristiyano? Amen. Ano ang batayan ng tunay na Kristiyano? Ano? Kasi lahat nagsasabi Kristiyano eh. Dito nga sa end time, marami rito matatagal na. Ang papangit pa rin ng ugali hanggang ngayon. Di ba? Oh. Hindi kayo tinutukoy ko ha. Yung mga pangit ng ugali. Amen? Kung kayo naman magandang ugali nyo, hindi kayo yung tinutukoy ko. Amen? Ang tinutukoy ko yung mga mapangit ng ugali. Amen? Merong pattern, dapat kang tignan kung nasa sayo ito.
na 7 mabuting pag-uugali at katangian ng isang taong sasama sa rapture. Gusto nyo malaman kung ano yon? Basahin natin. 2 Peter chapter 1, verse 2 to 8. Tingnan natin ang 7 katangian at pag-uugali ng isang taong sasama sa rapture. Pakibasa. Ang grasya o kalinaw, ipadagaya, unta kaninyo diha sa imong nahibalo, sa Diyos o sa kamisos nga atong Ginoo. Ang iyang Diyos ng gahom, naghatag kanato sa panangutan, ayon sa minabuhi o pagka-Diyos nun, pinaagi sa atong nahibalo. Kaniya nga nagtawag kanato sa iyang kaugalingong himaya o pagkakahanlandon. Natungod ni Ana, kita niyang kitahatagan o binilhon o dagko, uyabot, nasaan, aron na pinaagi niini, kamo managpakaikyas, ikan sa madunot na aniya sa kalibutan, tungod sa pangibo, o panayunok, kamo pag-aabit sa Diyos doon pinaiya, o tungod niining maong hinungdan, binulungan ninyo ang tanan paningkamot, aron sa inyong pagtuo, ipunok ninyo ang balikon nga batasan, o sa balikon nga batasan, ipuno ang kahibalo, o sa kahibalo, ipuno ang pagpugong sa kaugalingon, o sa pagpugong sa kaugalingon, ipuno ang pagkamayang tuson, o sa pagkamayang tuson, ipuno ang pagkadyuston, o sa pagkadyuston, ipuno ang pagpati na inigsoon o sa pagpati sa inigsoon, ipuno ang gugma kay kung pining mga butana, inyong mga tunan o mga tubo, pining nga palayo kaninyo o makapagtaspukan sa pagkadili mga bungahon diha sa inyong hibalo sa atong Ginoong Jesus. Amen. Everybody say praise the Lord. See, merong pattern ng tunay na Kristiyano. Hindi yung mabait ka lang, hindi nagsisimba ka lang, hindi yung handog ka ng awit sa Panginoon, hindi yung nag-tithe offering ka lang. Hindi yon ang pattern. Maganda yon. Ang pattern ay merong 7 ugali na nakikita sa iyo. Ano-ano ang 7 ugali na nakikita sa iyo? Una, meron kang pananampalataya. Pananampalataya saan? Sa Diyos at sa salita ng Panginoon. Wala kang ibang pinaniniwalaan. Maliban ang Diyos at ang salita niya. Hindi yung naniniwala ka sa Diyos, pero dalawang Panginoon, dalawang kaluluwa. Hindi yung naniniwala ka sa Diyos, tapos curtain sales. Hindi yung naniniwala ka sa Panginoon at sa Bible at sa message kung ano-anong doktrinang dala mo na nagbibigay ng dibisyon at kalituhan at kaguluhan sa mga tao at hindi ayon sa propeta. Hindi genuine ang faith mo. Amen? May halo ang pananampalataya mo. Amen? Dapat genuine ang faith mo. Faith in God and faith in the Holy Word of God only and the message of the hour. Wala kang dagdag at wala kang bawas na ginagawa sa purong mensahe ng Diyos sa uling mga araw. Ito ang genuine faith. Pagka meron kang aral na salungat sa Bible at sa message, hindi yun faith. Fake yun. Fake. Amen? Ano yung fake? Fake. F-A-K-K-A. Fake. Ano sa Bisaya yung fake? Ha? Peke, no? Kaya maraming peke na pananampalataya ngayon. Peke! Sapagat ang Diyos nila dalawa. Ang Diyos nila 3, hindi isa. At nagdadagdag sila sa nakasulat sa Holy Word of God na pinagmumula ng away at gulo ng mga end-time believers sa uling mga araw. Hindi yung faith, fake yun, peke. Amen. Everybody say praise the Lord. Ngayon sa umagang ito, anong nasa iyo? Fake or faith? Ha? Ano nasa iyo? Faith or fake? Faith. Bakit? You believe in one God and you believe only the Holy Bible. Everybody say praise the Lord. Mapalad kayo na ang church na ito, ang inyong pastor ay nagtuturo ng faith in one God and faith in the Holy Bible alone and faith sa message of the hour.
Amen? Kaya pinagsama kami ng Panginoon, di kami magkakilala. Amen? Di tayo magkakilala. Pero bakit tayo pinagtagpo ng Panginoon? Because I believe in one God. I believe in the Holy Bible. I believe in the purity of the message of the hour. At pinag-isa tayo ng Diyos sa huli mga araw. Amen? Ready for the rapture. Kailangan may unity ang mga iisang paniwala. Amen? Tapos na ang pakikisama sa tusol. Tapos na ang pakikisama sa two lords. Tapos na ang pakikisama sa 14 seals. Tapos na ang pakikisama sa iba't ibang aral na salungat sa Biblia at sa mensahe. Ito'y panahon na ng pagkakaisa sa tunay na Diyos, sa tunay na message, sa tunay na pananampalataya. Hindi na tayo dapat makilaro kung kani-kaninong grupo. Kahit mag-offer pa ng pera. Amen? Praise the Lord. Oh, hallelujah. Blessed be the name of Jesus. Amen? Thank you, Lord, oh God. Amen? Purihin ang ating Panginoon. Ano ikalawa? Virtue. Ano yung virtue? Sabi ni Barbanam, ang virtue ay power. Amen? May nahihigop ba sa yung power ang classmate mo? Ang katrabaho mo? Oh, sa halip na siya'y makakilala sa Diyos, sa halip na siya'y maglingkod sa Diyos, dahil sa iyo, lalo siyang nanglulupaypay at natitisod at nalulubat. Virtue means power. Meron siyang, nainggit siya sa iyo. Nainggit siya sa mahaba mong buhok. Nainggit siya sa mahaba mong damit. Nainggit siya sa mga kabanalan mo. Nainggit siya sa pagsasalita mo. Nainggit siya sa katapatan mo. Nainggit siya sa kasigasigan mo sa Panginoon. Pag tumingin sa iyo, gusto kong maging kagaya sa iyo. Pero, kung pagtingin sa iyo ay, sabihin ng unbeliever. Di ba? Sasama ko dyan, nagbabanal-banalan lang yan. Hindi naman totoo naglilingkod sa Panginoon yan. Di ba? So ano ngayon ang nasa sayo? Virtue ba? Hindi. Katitisuran. Amen? At kapag katitisuran ka, para kang asin na walang alat. Para kang asukal na walang tamis. Amen? So itatapon nila. Yuyurakan ng mga tao sa ilalim ng paa ang faith ng bride. Ang faith na pinapangaral ng pastor mo. At ang faith na sinasabi mo, makapagra-rapture at makakasama sa Panginoon, yuyurakan ng mga tao yan. Hindi nila tatanggapin. Dahil wala silang makitang liwanag sa iyo at katotohanan. Katitisuran ng kanilang nakikita sa iyo sa halip na pagkauhaw sa ating Panginoon. Amen? Pero kung namumuhay ka na may katotohanan kabanalan, ay sis, ang ganda naman ng buhok mo. Ang ganda naman ng damit mo. Praise the Lord. Ay sis, saan ba church niyo? Amen? Saan ba? Gusto kong mag-attend dyan. Di ba? Nauuhaw ang mga tao. Kasi there is something different sa iyo. Pero mamaya nakita ka nila nakapandalo, nakashort na, kinabukasan, nagpalda ka lang paglinggo, patay na. Tisod na ang mga tao niyan. Kasi wala silang nakikitang liwanag. Wala kang pinag-iba sa sanlibutan. Ang mga Jehovah nagpapalda rin paglinggo. Ang mga INC nagpapalda rin paglinggo. Pero Lunes hanggang Sabado nakashort, nakapantalon. Anong pinag-iba nyo? Anong pinag-iba mo sa kanila? Wala. Tama? Masakit ang katotohanan, pero yun ang Kaya nga pagkalinggo, saksi ni Jehovah. Lunes hanggang Sabado, seksi ni Jehovah. Ganyan ang ginagawa ng relihiyon. Ganyan ang ginagawa ng mga sekta. Hindi sa tinitingnan natin, ang kabanalan nila hanggang linggo lang. Lunes hanggang Sabado, makasalanan na sila. Ang bride, iba ang bride. Ang bride ay holy sa paningin ng Diyos. Lunes, Martes, Merkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, Linggo. Ipinamumuhay mo ang kabanalan. Suot mo sa lahat ng oras at sa lahat ng sandali. Dahil pag dumating ang rapture, makakasama ka sa pagdating ng Amen. Paano kung dumating ang Panginoon, nakasuot ka ng short at pantalon? Alam mong karumal-dumal sa Panginoon ang mga kasuotan niyon.
Sure ball yun, di mga kasama sa rapture. Sayang na lahat ng iniyak mo. Sayang na lahat ng pagod at sakripisyo mo. Sayang na lahat ng special song mo at offering mo. Sayang na lahat ng ginawa mong pagod at paglilingkod sa Panginoon mula noon hanggang ngayon. Sinayang mo lang. Amen? Nagpahaba ka ng buhok pero pinantay mo rin, pinutulan mo din. Walang pinag-iba yun doon sa napagupit ng maiksi. Gusto mo makasama sa rapture? Follow the pattern. Amen. Bakit ka nagpabautismo sa bride? Bakit ka sumama dito? Sumama ka dahil alam mo na may liligtas mong kaluluwa mo at makakasama ka sa pagdating ng ating Panginoon. Amen? Hallelujah, Jesus. Hindi lamang yun para sa mga babae, kahit sa mga lalaki din. Amen? Kahit sa aming mga pastor, kailangan din kaming sumunod sa pattern. Ang pastor hindi dapat matakaw sa pera, hindi dapat mga nabubuhay sa suporta ng iba-ibang doktrina at aral kahit mali, kahit two lords, two gods, two souls, tumatanggap ng mga suporta para mabuhay ang kanyang tiyan at ang kanyang pamilya. Hindi siya dapat compromiser, ang isang pastor. Ang isang pastor, kailangan, kahit siya ay mahirap lamang, kahit hindi magandang church, kahit hindi magandang kanyang bahay, kung siya ay namumuhay ng tapat sa mensahe, yan ang tunay na lingkod ng ating Panginoon. Amen? Hindi yung mga nagpapataba ngayon ng mga pastor sa message, nagpapaganda ng bahay, nagpaparami ng mga property, at kung ano-anong mga kayamanang binubulsa nila sa kanilang mga bulsa, at kahit may bagyo sa isang syudad, natutuwa sila sapagkat dadaloy ang pera sa kanilang mga bulsa at may makukurap na naman sila, may bubulsa na naman sila. Maraming pastor, hindi sa denomination, dito sa end time. Akala nila makakatakas sila sa araw ng rapture. Akala nila makakasama sila sa rapture. Akala nila makakatakas sila sa araw ng paghukom. Lahat ng ibinulsa mong pera at ninakaw mo, natulong ng mga Amerikano at Canadian sa mga Kristiyanong nasalanta ang bayan na sira. Lahat yan sa araw ng paghukom. Ipagsusulit mo, hindi ka makakatakas. Sinayang mo lang pagpapastor mo. Sinayang mo lang pagiging message minister mo. Sa araw ng paghukom, hukumang ka dahil sa pagkaganid mo sa salapi. Hindi ka na lang sana nagpasto. Nangolekta ka na lang ng wedding. Ang pagpapastor hindi pagpapayaman. Ang pagpapastor ay hindi pagpapataba ng bulsa. Ang pagpapastor ay hindi pagpapasikat, kundi paglilingkod ng tapat sa Diyos at sa tao, sa mga mananampalataya. Gabayan mo ang mga Kristiyano sa tamang pag-ugali. Ang unang nangunguna sa mabait at magandang pag-ugali, ang pastor. Bago gumanda ang ugali ng mga membro, ang pastor muna ang magandang ugali. Dahil kung ang ministro mismo pangit ang ugali, pangit din ang ugali ng mga membro. Amen? Dahil ang sabi ng prophet, you cannot live higher than your pastor. Amen? Di ka pwedeng mamuhay ng mataas kaysa sa iyong pastor. Amen? Bakit walang pagkakaisa dito sa end time? Maraming mga pastor pinaglisa sa manang loob. Makita mo, makasalubong mo, hindi makangiti. Parang punong-puno ng sama ng loob. Mahilig sa grupo-grupo. Pag hindi ka nila kagrupo, outside di kulambuka nila. Hindi ka nila kilala. Sisiraan ka ba? Ako nga, kilala na ako sa buong Pilipinas. Dahil bago ako makarating doon, naunahan na ako nitong mga false anointed ones. Kaya dito yata sa Siargao, bago pa ako nakarating, naibalita na yung pangalan ko dito. Pero salamat sa Diyos na ang mga anak ng Diyos hindi nadaya. Amen? At bakit tayo minsan sinisiraan? Kasi sabi ni Brother Branham, kapag magandang palay, naglalagay ang magsasaka ng scarecrow. Tama? Scarecrow. Ano yung scarecrow sa Bisaya? Yung
Yung parang tao na nakaganon. Tao-tao. Oo, tao. Kasi ayaw na magsasaka, nakainin ng ibon yung mga palay. Kaya naglalagay siya ng nakakatakot na tao-tao ba? Oo. At bakit tayo sinisiraan ng bride? Bakit sinisiraan ng elder? Ayaw nila na marinig ng mga believer, message believer, ang aking pangangaral. Hallelujah. Sapagat ang aking pangangaral na pagtuturo ay aral ng Diyos, aral ng Biblia at mensahe. Puro dalisay. Amen. Ayaw nilang marinig yun ng mga message believer. Bago pa ako makarating doon, nauna na sila. Amen? Pero ang katotohanan, sila ang mga pangit ang ugali. Sila ang mga masasama. Sila ang mga matatakaw sa pera. Sila ang mga kurap. Amen. Hallelujah. To God be praised. To God be the glory. Amen. Hallelujah. Blessed be the name of Jesus. Kaya kung nagmamatuwid o nagmamapuri, alam ko ang aking puso. Alam ko ang aking ugali kung sino ko. Amen. Lahat ng pera ko sa misyon, kahit walang matira. Hindi ako nambubulsa ng pera na may pera. Amen. Lahat ng pera nasa bulsa ko, ilalabas ko para sa gawain ng Panginoon. Hindi ako natutuwa pag may Yolanda, pag may baha, pag may bagyo, kasi makakahingi na naman ako ng pera sa Canada at Amerika at ibubulsa ko na naman kalahati. Ganyan ang ginagawa ng maraming mga ngaral sa ulimang araw. Kaya tuwan-tuwa sila pag may bagyo. Ay, pagkakataon na naman ito, masasamantala na naman natin ang pera ng Amerikano at Canada. Ganyan kakurap ang utak ng maraming mga ngaral sa ulimang araw, mga kapatid. Hallelujah. Tatayo sa likod ng pulpito, mga kurap. Matatakaw sa salapi. Matatakaw sa posisyon. Matatakaw sa popularity. Mga nagpapasikat. Nagmamaroon, nagmamagaling. Wala namang mga alam sa mensahe. Amen? Nakita na kayo na yung palay na gold pero pag pinisin mo, wala palang laman. Nakita na kayo? Ang tawag doon. Yung gold na gold pero walang laman. Maraming ipang mga ngaral dito sa mensahe ito, mga kapatid. Akala mo gold, titignan. Akala mo may laman. Pero mga ipa. Yeah. Hindi ko nila lahat. Meron din mga tapat at sincero dyan. Mga kapatid. Kayong mga matagal na sa end time, alam ninyo sinasabi ko at nakita nyo na yung mga ipa na yan. Amen. Na akala mo mga pure message believer. Akala nyo mga gold. Mga gold digger pala. Amen? Everybody say praise the Lord. Talagang ganito kung mangaral, mga kapatid. Sapagat ito ang sinasabi ng Espiritu Santo sa huling mga araw. Mag-ingat kayo, mga kapatid. Ako hindi ako nagpapasikat sa mga tao. Hindi ako nagpapaimbita o nagsasabi, imbitahan niyo ako. Hinintay ko lang ang Diyos magbukas ng pintuan. At nang buksan ng Diyos ang pintuan ng Siargao sa puso ng inyong pastor. Sa puso ni Pastor Johnny Per. Nakarating ako dito. Amen. At nakita niyo ang ugali ko, nakita niyo ang pagkatao ko, nakita niyo ang gawi ko. Kung ano ako. Ang kilos, ang pangaral at pagtuturo. Makikita niyo naman ang isang tao kung huwad o nagkukunwari. Kung totoo o hindi, mga kapatid. Amen? Ang kapurihan sa ating Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. So may virtue ang tunay na believer. May faith, may virtue. Third, may knowledge. May knowledge. Ano yung knowledge? Knowledge of the Word of God. Amen? Alam mo ang salita ng Diyos. Amen? Oh. Sino makapag-memory verse ngayon dito ng John 3:16? Nasaan yung knowledge mo? John 3:16 lang, di mo alam. Di ba? Amen? Ang isang tunay na believer, may knowledge ka sa Word of God. Sino ang makakapag-reside dito ng Genesis to Malakay? Tingnan nyo? Genesis to Malakay. 39 books ng Old Testament. Sino? Sino makapag-recite? Sa inyo? Marami sa atin, hindi natin alam. Di ba? Nasaan yung knowledge mo sa Word of God? Oh. Naalala natin yung inis natin sa tao, yung utang sa atin ng isang tao, pero wala tayong maalala ng isang verse.
Amen? Ang alam natin, listahan ng mga may utang sa atin, kabisado natin. Listahan ng mga may atraso sa atin. Pero isang memory verse, wala yata tayong maalala. Ano ang isang katangian ng isang tunay Kristiyano? Knowledge of the Word of God. Alam mo ang salita ng Diyos. Amen? Praise the Lord. Kabisado mo yung cellphone mo. Kabisado mo yung YouTube, yung FB, yung TikTok. Pero yung Word of God, di mo kabisado. Tapos sumama sa rapture. Makasama sa rapture. Pag gano'n ang gagawin mo. Amen? Anong kasunod? Temperance. Temperance. Pagpipigil. Amen? Meron tayong pagpipigil? Amen? Kunti lang marinig natin na salita, mas mataas na yung boses natin. Wala na tayong hinahon. Sisigaw na tayo. Sasabog na tayo. Diba? Makikipag-away na tayo. Makikipagsagutan na tayo. There is no more temperance. Patience. Wala tayong pasyensya. Wala tayong magtitiis. Gusto natin madalian. Gusto natin lahat ng hingi natin. Andyan agad. Diba? Mga mainipin na Kristiyano. Pang-anim, godliness. Kabanalan. Amen. So, salaminin mo sa pattern ng iyong sarili. Meron kang kabanalan. Namumuhay ka ng may kabanalan. Then, salaminin mo ang pang-pito, brotherly kindness. Anong brotherly kindness? Hindi ka madaling magalit at mainis sa kapatid mo. Mahaba ang PC mo. Amen? Mahaba ba ang PC natin sa sister, sa brother? Amen? Sapagkat kailangan meron tayong brotherly kindness. Mga pastor minsan, wala silang pasyensya sa isa't isa. Siraan dito, siraan doon. Diba? Paano ka naging pastor? Diba? Bago pa makarating si Brother Celis doon sa lugar na yon, sira na yung pangalan ko. Hindi pa ako kilala ng mga tao. Anong klaseng mga preacher yan? Diba? Magpupunta rito, magdadala ng Bible, ng message, pagkatapos pati ako dala-dala. Oh. Alam ko yan. Kaysa ako magpunta, may mga nauna na. Doon. Bakit kaya takot na takot sila sa akin na makilala ako ng mga tao at marinig? Ano kaya anong kinatatakutan nila, mga kapatid? Pagpunta ako sa Bacolod, nauna na rin sila doon sa akin. Punta ako sa Leyte, nauna na rin. Nagpunta ako sa Canada, nandun na rin sila, mga kapatid. Sino ang gumagawa ng ganyan na pastor? Hindi lingkod ng Diyos. Ang gumagawa niyan, mga kapatid, yung mga lingkod ng dyablo. Baka akala nyo lahat ng nangangaral ng message lingkod ng Diyos. Meron dyan mga lahi ni Cain, ni Judas Iscariote, Balaam, Datan, Korah, Abiram, ang sabi sa Jude 11. May mga gift magturo ng salita ng Diyos, but mga rebellious, magtatakaw sa pera, at popularity. Hindi yan mga tunay na lingkod ng Panginoon. Ang mga tunay na lingkod ng Diyos, mga kapatid, ang itataas si Jesus Christ, ang mensahe, ang salita ng katotohanan, at ang tunay na pagtuturo ng mensahe sa mga tao. Mag-ingat kayo sa uling mga araw, mga minamahal na kapatid. Amen? Yan ang pattern ng sasama sa rapture. So, salaminin natin yan. Nasa atin ba yung faith, virtue, knowledge, temperance, patience, godliness, hallelujah, brotherly kindness. Kapag nasa atin yan, ang sabi ni Prophet Branham, bababa sa iyo ang charity, ang love. Sisimentuhin ka na. Bilang pyramid. Individual, perfect pyramid of Jesus Christ. Ikaw na ang perfect pyramid ng Diyos. Bakit? Sapagat ang charity, ang love, ay nagkap sa 7 virtues na nakita ng Diyos sa pag-uugali mo. Alam niyo, sabi ng mga ibang tao, paano daw sila magiging Kristiyano hindi pa nila na-receive ang baptism ng Holy Ghost. Sabi ni Brother Branham, pwedeng ma-form sa iyo ang faith, ang virtue, ang knowledge, ang temperance, ang patience, ang godliness, at ang brotherly kindness kahit hindi ka pa bautismado ng Holy Ghost.
Mauna muna ito, mamumold sa iyo. And then pag namold itong pitong ito, saka bababa ang baptism ng Holy Ghost sa iyo para selyohan ka. Ang baptism ng Holy Ghost, hindi kanya gagawing mas Kristiyano. No, you're already a Christian. When the baptism of the Holy Ghost comes upon you, yung pitong yon, 7 virtues, kumpleto na sa iyo. Kaya nga bumaba sa iyo ang Holy Ghost kasi kumpleto ka na. Hindi bababa ang Holy Ghost hanggat hindi kumpleto sa iyo ang 7 virtues. Amen? Yan ang turo ng propeta sa huling mga araw, mga kapatid. Amen. Kaya bababa sa iyo ang baptism ng Holy Ghost because you are now molded into the 7 virtues of the living God. Amen? Hallelujah. So, anong nakita natin before I close this morning? Nandiyan pa ba kayo, mga kapatid? Amen. See? Ito yung pattern. The foreknowledge of God, the election, the predestination, and the calling of God. Anong ginawa ng Diyos? Anong ginawa ng Diyos sa pattern? Amen? God spoke the pattern to His prophets. Old Testament prophets. Sinalita ang pattern. Anong ginawa ng mga propeta? They heard the pattern and they wrote the pattern. So, ang pattern ngayon na dati nasa isip pa lang ng Panginoon, ang pattern na dati nasa mind lang ng Panginoon, ipinasulat ang pattern. Hallelujah. Ito na ang pattern, the Holy Bible. Genesis to Revelation is the pattern of the true church. The pattern of the church that will be raptured one of these days. Amen? Pero nung ginawa ng mga tao, sabi ng prophet, they lost the pattern. Amen? They lost the pattern. The Catholic lost the pattern. The Protestant lost the pattern. Amen? Tingnan nyo yung church noon, bago na lost. Ang Pentecost, ang haba ng buhok ng mga babae. Filled with the Holy Ghost, filled with holiness, walang magnanakaw, walang mandaraya sa tithes, walang kuripot sa offering. What a perfect church! Day of Pentecost! Amen. The Alpha Bride! Walang sinungaling. Lahat tapat sa pagbibigay ng kaloob sa Panginoon. Lahat masigasig. Araw-gabi nasa templo. Ngayon, twice a week na lang. Hindi pa tayo faithful. Samantalang sabi sa Bible, every day, nasa templo, mga believer, nagkakatipon, breaking the bread. Ngayon, twice a week na lang. Hindi pa tayo ma-perfect ang ating attendance. Amen? Hallelujah. How are we going to the rapture? Sa ganyang kalalagayan. Mga kapatid. And then, nakita natin, sabi ng prophet, the Catholic Church lost the pattern. The Protestant lost the pattern. And then, the Methodist lost the pattern. On and on sa 7 church ages, mga kapatid. Sa 7 kapanahonan ng iglesia, walang pattern. Kaya anong nangyari? Ang nai-produce ng mga simbahan, mga hur at harlots. Mga simbahan na hur at harlots ang nai-produce sa simbahan kasi walang pattern. Amen? Makain ng dugo, kumakain ng balot, kasuot ng mga shirt at pantalon, lahat, punong-puno ng alahas at make-up ang mga mukha ng kabah. Walang pattern! Pattern ng mundo ang sinusunod ng sanlibutan. Magsusunod ng palda sa paglinggo. Pero Lunes hanggang Sabado, ang denominational pattern, kagaya ng sanlibutan. Ang pattern nila ay tabingi, ang pattern nila ay lihis at liko at wala sa tama. Mga kapatid. Pero, dumating ang Laodicean Church Age, mga kapatid. Ipinadala ng Diyos ang Malakay 4, 5, and 6. The fourth Elijah, William Marion Branham, to restore the pattern back to the church. At ipinangaral niya na tayo bumalik sa pattern. Ang mga babae magsuot ng mga habang damit. Ang mga babae mabuhay ng may kabanalan at katotohanan. Huwag magpaputol ng buhok at magsuot ng mga kulirete. Malakay 4, 5, and 6, restore the pattern back to the true church. Amen. At bumaba mismo ang Diyos, Son of Man. Mga kapatid, Luke 17:20,
bumaba siya mismo para patunayan na ang itinuturo na kanyang prophet ay ang pattern ng Diyos. Bumaba ang Diyos para patunayan pinagaling mga sakit, ang mga patay binuhay, ang mga bingi nakarinig, ang mga pipi nakapagsalita, ang mga patay ay nagkaroon ng buhay, ang mga kanser gumaling. At ang katotohanan ng pattern na nawala sa denomination ay ni-restore ng Diyos para makakreate ng bagong bride of Christ. Hindi bride of Christ na maiksi ang mga palda, hindi mga bride of Christ na mga putol ang buhok, hindi mga bride of Christ na mukhang sanlibutan at kagaya ng mga hurat harlots ng mga simbahan. Isang bride of Christ na kakaiba. Amen sa lahat. Ang ibinungan ng pattern. Mga kapatid. Kaya tingnan mo ang sarili mo ngayong umaga kung namumuhay ka yun sa pattern. Kung namumuhay ka yun sa pattern, the rapture is for you. Amen. Amen. Kung hindi ka namumuhay ayon sa pattern, pag dumating ang rapture, hindi para sa yung rapture. Then the great tribulation awaits us, awaits you. Ang Antikristo maghintay sa iyo para pugutan ka ng ulo one of this day. Nasa huling araw na tayo sa pagsabi ni Barbanang, when the last Pope from the United States is elected, sunod-sunod na ang mangyayari na hindi maganda hanggang sa pagdating ng rapture. At na-elect na ang Pope, di ba? Bago ng Pope, saan galing? From the United States, yung palatandaan natin na ang rapture ay malapit na. Kapag na-elect na ang Papa galing sa Amerika, ang pagdating ng Panginoon ay masyado nang malapit. Mga kapatid, pagbabawalan na tayo magpapasara itong pinto na to. Pag hindi tayo mag-join sa Catholic, sa Protestant, this door will be closed. Wala na tayong pagtitipunan. Gagawin nila ito, ipapasara nila to. Bawal na rin tayo magtipon, bawal na tayo mag-gathering, bawal na tayo sumamba sa Panginoon. Sapagkat ang mark of the beast will be implemented. And the confederation of churches. Tingnan nyo, pagkatapos ng Pope ma-elect, nag-meeting ang mga World Council of Churches, nag-meeting ang mga National Council, at nagkaisa sila, susuporta sila sa Pope. Yan na ang image of the beast na sinasabi ng prophet. The time is at hand. Sige, magpatuloy ka pa sa iyong malamig na pananampalataya. Magpatuloy ka pa sa iyong mga gusto. And then you will regret sa pagdating na ating Panginoon. Pero yan bang gusto ng Diyos? Hindi. Ang gusto ng Panginoon, ang lumuhod ka sa Kanya at magmakaawa. Hingi ng tawad. Lord, patawarin mo. Hindi ako naging sincero sa faith ko. Hindi ako naging ilaw at liwanag sa mga kaklasmate mo, katrabaho, Panginoon. Huli na bang lahat? Hindi pa huli ang lahat. Sabi ng Panginoon, call upon me and I will answer you. Tumawag ka sa akin at sabi ng Panginoon, sasagutin kita. Humingi ka ng tawad sa akin at patatawarin kita. Humingi ka ng kalakasan sa akin at palalakasin kita, sabi ng Panginoon. Humingi ka ng tulong sa akin at tutulungan kita. Mahal ka ng Diyos. Amen. Mahal na mahal ka ng Panginoon. Hindi niya nais na mapahamak ka. Hindi niya nais maiwan ka sa rapture. Gusto niya makasama ka sa pagdating niya. One of these days, mga kapatid. Amen. So, ang tanong sa umagang ito, natutulog ka ba? Nagbabantay? Kung natutulog ka at nagbabantay, at hindi ka nagbabantay, gumising ka sa umagang ito. Amen? Gumising ka. At magbantay ka. Bantayan mo damit mo. Bantayan mo prayer life mo. Bantayan mo yung spiritual dress mo. Baka puno na ito ng mancha at dumi sa libutan. Maabutan ka na. Bantayan mo lang para mo. Baka malabo na. Hindi na masyadong nagliliwanag. Putulin mo ang mga pabelo na nasunog para muling magliwanag ang iyong buhay at pananampalataya sa harapan ng ating Panginoon. Dahil na tayo tumayo. Amen? Ulitin natin ang in moment like this. Ulitin natin ang ating buong puso at damahin natin ang presensya ng Panginoon sa mga. Kung meron tayong dapat ihingi sa Panginoon ng pagtutuwid,
ihingi natin sa umaga nito. In moment, gusto mo bang purihin? Gusto mo bang magsinsiro sa Panginoon? Gusto mo ba itasa yung kamay sa ating Diyos? Yes, Lord. I lift up my hands. Hallelujah! Purihin mo, Panginoon, kapatid. Humingi ka sa Kanya ng kalakasan. Humingi ka ng spiritual strength. Sabihin mo sa Kanya kung anong nararamdaman mo. Sabihin mo sa Kanya kung anong pagtutuwid ang ginawa sa iyo ng Panginoon sa umagang ito. Sabihin mo sa Kanya kung ano yung kahinaan, kung ano yung mga pagkukulang. At hindi mo nais na iwan sa rapture, kundi nais mo makasama sa pagdating ng Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Thank you, God. Awitin natin ang pusong dalisay. Hingin natin sa Diyos na bigyan niya tayo ng pusong dalisay. Magpakumbaba tayo sa Kanya. Pusong dalisay ang aking nais. Lord, likhaan mo kami ng pusong dalisay, Lord. Ang buhay na may kabanalan at katotohanan at puspos ng Espiritu Santo. Buhay na ayon sa pattern, Panginoon. Sa stature of the perfect man. Ayaw namin masayang, Panginoon, ang aming oras at panahon na ginugol para sa iyo. At nasa iyo'y nagmamahal. Sa puso sa'yo walang alinlangan. Isang puso ay ano ko'y kapupuri sa'yo naman, Jesus. Pusong dalisay. Awitin natin ang ating buong puso. Sino man ang may dalangin sa Panginoon sa kanyang mga pagkukulang ay nananais niya hingin sa Diyos sa oras na ito. Amen? Lord Jesus, have mercy. Meron bang nangailangan ng prayer, kalakasan? Na nais mo pa kumbaba sa Panginoon at lumapit sa altar at ipag-pray? O meron nangailangan ng kalakasan na galing sa Panginoon? Nangailangan ng blessing sa Panginoon, spiritual strength, overcoming spirit? Lumapit ka sa altar ng Panginoon at magpakumbaba. Tawagin mo ang pangalan ni Jesus. Lord, tulungan mo ko. Lord, help me. Lord Jesus, have mercy upon me. Lord, oh God, bless me. Patuloy lang pag-awit.
Kahit sa Bisaya, David, Bernard, Bertoni, Sotoni, mawi kayo sa Panginoon habang nasa altar ang mga anak ng Diyos at ipagpipray natin sila. Amen? Puri lang ang awit sa Panginoon ng mga altar call na awitin sa Panginoon habang inimbitahan natin ang presensya ng Diyos. Yes! Ang Panginoon ang kalakasan mo, kapatid. Kung nangihina ka, sambitin mo ang pangalan ni Jesus. Lord Jesus, help me. Lord Jesus, strengthen me. Lord Jesus, have mercy on me. Lord Jesus, sorry for all my sins and mistakes and shortcomings. In the name of Jesus. Mga nangailangan ng kagalingan, kalakasan sa Panginoon. The Lord is here. The presence of God is here to bless you, to help you. Amen. In the name of Jesus. Lord, bless mo, Panginoon, iyo at ang lingkod, Father. Alam mo naman ang kanyang puso. Alam mo kanyang mga prayers. Alam mo kanyang mga pinagdadaanan. Alam mo kanyang mga burden. In the name of Jesus Christ, bless your servant. Bless Pastor Juniper, Lord. Siya at ang kanyang asawa, ang kanyang pamilya, ang kanyang kongregasyon. In the mighty name of Jesus. Amen. Amen. God bless you. Lord, bless my brother. Brother Dodo, oh God. Patuloy mo siyang gamitin. Maging tapat sa paglilingkod sa iyo pag kanyang asawa at mga anak. Maging katuwaan ng gawain ng Diyos ang pastor, o Diyos. Malakasin mo siya. Pagpalayan mo siya ng spiritual, financial, material. In the mighty name of Jesus, may the Spirit of God touch his heart, Lord. Amen and amen. Lord, pagpalain mo ang iyong anak, ano man ang laman ng kanyang puso at isip sa umaga nito, I pray, Lord, in the name of Jesus. Bless him, Lord. Touch him, Lord. In Jesus' name I pray. Amen. In the mighty name of Jesus Christ, be blessed by the Holy Spirit. Be strengthened, be healed. Oh God, ikaw ang umalis. Ikaw magbigay ng kalakasan at pagpapala sa asawa ng pastor, Panginoon. Sa pagiging tapat at katuwang niya, Panginoon, sa buhay ni Pastor Panginoon. Lord, bless mo, Panginoon. In the name of Jesus Christ. Amen. In the name of Jesus Christ, I speak blessing and healing, strength, comfort, and deliverance from God Almighty. Be strengthened in the inner man, in the name of Jesus, in the name of the Lord Jesus Christ. To God be praised, to God be the glory. Amen. In the name of Jesus Christ, I pray for strength, blessing, and comfort to your children, Lord. Ano man ang kailangan, ano man ang suliranin, ano man ang pagsubok, Panginoon, tulungan mo ang iyong anak. In the name of Jesus. In the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Lord, bless mo po si nanay, Panginoon. I-bless mo siya, palakasin mo ang kanyang katawan, spirit at kaluluwa. Ano man ang kailangan niya, Panginoon, sa kanyang pananampalataya, ikaw ang nakakalam. In the mighty name of the Lord Jesus Christ, I pray, Lord. To God be praised, to God be the glory. Lord, bless mo, Panginoon, ang iyong anak. Ano man ang kailangan niya, kagalingan, kalakasan, deliverance. I speak healing and blessing in the mighty name of Jesus Christ. In Jesus' mighty name, in the authority and power of Jesus Christ, receive what you need. Receive your healing. Receive your strength. In Jesus Christ's mighty name. Amen and amen. Hallelujah.